Sabi nga nila, yung mga ibang amount doon is sinusuli nila doon sa mayor kasi part doon para sa mayor at saka part doon para sa congressman. Ibabalik. Ewan ko lang ha, yun ang naririnig ko sa laylayan. Kasi ano yan para yan sa liquidation kasi kailangan nila ng mga pangalan at pirma ng mga naka-receive. Remember JJ Suarez? JJ Suarez has a graft case. I-google natin ng very very quick si JJ Suarez. Si JJ Suarez na isa sa mga pinakamayabang na kongresista ngayon sa 19th Congress na sobrang kupal, ang dami-daming Kaso. Suarez. Yun parang farmer ayuda rin yun, no, Joe? Congressman yun. Same tayo, Mami Likes. Oo, parang yabang tapos ang dami mga kaso pala siya. Tapos yung kaso niya corruption, parang kadiri. Nakapag-microblade na ba? Naka-microblade na ba yung kilay ni JJ? I don't know. Ito kaso to ni JJ Suarez. 70 million worth of agricultural and marine supplies. Meron dito yung meron dito yung asan na ba yun? Teka. Yung hindi niya, wala siyang list of beneficiaries. Teka. The COA found it doubtful that no LOR, including the certificate of acceptance, was submitted. Yan ba yun? Yeah, I think ito. The COA found it doubtful that no LOR, including, teka, ano nga yung LOR? What is LOR? Ghost beneficiaries ang tawag dyan. Oo. Province to implement various projects. The majority projects require purchase distribution. But when conducted a review, it was revealed list of recipients. Ayun ang LOR. But no action was made by the responsible officers to submit the list of recipient. Wala siyang, kasi ino-audit yun ng COE. So in this case, yung mga ayuda are agricultural and marine kinembot. So 71,444,575 pesos and 85 cents yung worth ng ayuda para sa agricultural and marine products. Pero wala siyang list of recipients. So saan napunta yung mga yun? 'Di ba? Now, in this case, dun sa ayuda na ngayon naman ay cash, they really need a list of recipients para klaro ka sa COA. Right. So ngayon, yung mga pirma na kagaya ng pirma ni Ann, ang magre-reflect doon sa audit ng COA, 10,000 ang na-receive niya. Correct. Ma'am Joey? Ma'am? Pwede ba magsalita? Pwede ba yan, allow ba yan sa konstitusyon natin yung DSWD magbigay ng funds doon sa hospital? Oo naman. I think hindi kuya, I think hindi funds. I think letter of promissory letter or something ganyan. Malasakit law yan, malasakit law. DOH na talagang nagbibigay sila ng pera, parang medical assistance. Dito is part of ayun system yan. Yung 500 billion, kasali na din sa budget mo. Ano yung Rage, ano yung tanong? Bakit mo na itanong yun? Kasi po ma'am, nung na-hospital po ako noon at that time, meron akong balance at the time sa hospital billing. Actually, ang nakabigay sa akin ng pera at the time sa government, kung hindi nabigyan yung penalty, hindi nabigay. But yung DWD, nakabigay sila, pero hindi full payment yun. I think, yung example, 100,000, 120,000 yung bill ko. Tapos yung binabayaran ko the time is 100,000 na lang. Kasi yung meron yung DSWD, deduction yun at the time. Katapos nun yung father ko naman na hospital at the time. Totoo po ito nangyayari to? Ano yung question, Rage? Ano yung question? Ang question ko, kasi yung DSWD is ayuda system yun, di ba? Kasali sila doon? Oo. Oo, di ba? Oo, pero pwede ba yun mangyayari yung parang sa ibang bansa, parang insurance yan But ang nilagay nila sa budget at that time, doon sa ayuda system or whatsoever, ano pa yung susubiritsin yan. Rage, yung PhilHealth kasi, kung meron kang PhilHealth, mandatory yun. So, ibabawas talaga yun doon sa hospital bills mo. So, kaya may mag-iba ka, diba? Yung mag-iba mo, pwede mo ilapit yung bills mo sa DSWD, sa PCSO, sa PAGCOR, ganun. Iba yun. Iba pa yun. Iba pa yun. Oo, pero yung budget ng DSWD is 500 billion yun, di ba? I mean, kasali na ba yung ayuda system doon?
social amelioration yun, lahat, interagency, hindi lang DSWD. Kaya nga po, kasi ang nangyayari kasi dyan is, ang nagtataka ako, nangyayari naman kay Digong yun at that time eh. Meron tinutulungan si Digong at that time. Ang nagtataka ko lang, bakit nila tinaasan yung masyadong budget ng ayuda system ngayon? Eh, at that time kasi 68 billion na nangyayari noong 2020, yung kasagsagan ng COVID. Nakatanggap kami ng every month ng ayuda, 68 billion. Kaya nagtataka kami ngayon, at tapos na, mayroon pang hospital bill, tapos Hindi nga nakakarating sa tao, yun nga yung pinag-uusapan natin, Rage, di ba? kaya Hindi nakakarating. Kaya nga si Ann, di ba, 10,000 yung nakarating, yung binigay sa kanya, yung nakarating lang sa kanya, 1.5 lang. Yung talagang naging bigay sa kanya ng ano. ay, Yun nga ngayon, yung problem. Kinukurap nga. kaya nga ma'am, nung napakalaking corruption nila ngayon kasi imagine mo, matakin mo 68 billion, nabigyan kami ng ayuda before, ngayon wala kami, zero. Ang laki-laki pa ng budget. Kasi nga, kinukurap, di ba? Saan siya napupunta, di ba? Kaya Saan siya napupunta? Pero hindi siya nagtatranslate into a service na nafe-feel natin. Kaya nga sabi ko, kaya itong ano na to, tama rin yan, maganda rin yung pinoint out mo na yan, Rage, no? Na actually, dapat ito ang ma-highlight. Magkano yung ayuda allocation noon sa ayuda allocation ngayon? Pero ayuda ng panahon ni PRRD, nararamdaman ng tao. Yung ayuda ngayon, ayan, parang hati-hati, ganyan-ganyan. Agaw-agaw ng mga tulitre, di ba? At Hindi na kasi yung yung nanay ko nun nung time And yung if ayuda. I may add dagdag ko lang Joey, guys, no. Ang ano kasi, ang ayuda ngayon kasi very superficial, no. Hindi tulad ng 4-piece. Kasi ang ayuda ngayon, walang measurement of output eh. Hindi tulad ng 4-piece, yung conditional cash transfer, na ini-evaluate talaga yung mga beneficiary kung compliant ba sila sa mga preconditions doon sa pagiging member nila ng 4-piece. Example, every month nagpapa-check up yung mga bata at yung nanay. Dapat nasa eskwela lahat. Kung ano-ano pang mga di ba? Meron ka dapat ma-hit na mga requirements in order to Yes. to be entitled. So ngayon, hindi mo mababalidate yung economic and social effect ng ayuda nila ngayon. Actually, Kuyang, alam mo, interesting yan ha. Kasi, yung 4-piece, di ba naging controversial din yan? Kasi nga, that program had been running since GMA time. Pagkatapos, parang ang reklamo nila doon was, hindi na may measure kung effective ba siya. So, while merong mga parang ang tawag dito, yan yung dapat ganito, yung merong kang kailangang mga threshold na i-meet in order to maintain being part of the 4-piece, pero hindi pa napag-aralan, ano lang yan parang 2022 lang yan na open yung conversation na yan when I tried searching about it, I think si Senator Amy yung nag-order sa PIDS na aralin kung ano ba dapat yung yung kung kunwari 10 years na tayo nag-4-piece, kung yung beneficiary ng 4-piece after 10 years nahirap pa rin siya, hindi ibig sabihin hindi nagwo-work yung 4-piece, ganyan. Well, anyway, ganito yung 4-piece na yan, although it is flawed, yan na yung merong pinaka-strict na monitoring system among all ayudas. Yan na yung merong parang standard na yung kasi minomonitor, may health worker, merong minomonitor ka ng barangay, ganyan. Pero maging yan, naalala mo na-hold yung budget ng 4-piece. Yes. Tapos ngayon, yung na-hold na budget sa 4-piece, yun yung nilipat sa AKAP. Exactly. Yung AKAP, wala siyang ganun katindi yung monitoring. Tapos kasi ang premise kasi Joey, kaya nga yung actually ang 4-piece model ni GMA noon was actually copied by I think Brazil or Chile. Kasi it was the most kasi sabi ng WHO, World Bank ata yun ang nagsabi na yung 4-piece na design ni GMA noon was the most effective daw, no? Sabi nung World Bank. Tapos kinopya ng Brazil kasi it's the most targeted, no? Parang the most targeted ayuda system, social amelioration na talagang targeted talaga kung sino talaga. Although may mga leakages nga kasi nga so pag sa lista, paggawa mo sa lista na yung ibang beneficiaryo hindi man naman talaga pwede kasi nga medyo mayaman or may maluwag sa buhay. But then, tama ka doon sa sinabi mo, no? Na yun talaga ang pinaka stringent, no? Na requirements and the most targeted, no? Kaya yun, kahit walang masyadong report noon, if you go back
you can still, mabalidate mo pa rin, no? Example, 10 Mhm. years ago, ilan yung anak mo? 3. O ilan yung nakatapos ng grade school? Ilan yung nakatapos ng high school? So, makokorelate mo lang rin yan kung hanggang kailan sila kasama sa 4Ps, di ba? Mhm. Kasi di ba, may graduation din yung 4Ps? Supposedly, oo. Supposedly, no? Oo. Mhm. Kasi iba, ang problema lang din yan, Joey, may nakausap akong farmer doon sa Negros, tsaka farmer din sa Bohol. Ang sabi nila, kasi yung seasonal farming, hindi regular yung mga trabahante nila, no? Mhm. Nagha-hire lang sila pagka may taniman or harvest or something Mhm. like that, no? Seasonal Ang lang. sabi daw, mahirap na daw magkumuha ng mga farmhands pagdating ng anihan or magtatanim sila kasi nga ayaw na magtrabaho ng mga tauhan nila kasi natatakot pag may trabaho sila at Na-disqualify. napasweldo, tatanggalin sila sa 4Ps. Mhm. Yun ang isang din daw doon, disadvantage. Totoo. Sabi ni Heidi Molito, malaki ang tulong sa 4Ps sa mga provinces, lalo na sa mahihirap. Kaya sa totoo lang, hindi ako ganun hindi ako ganun ka-oppose sa 4Ps. Kasi, kumbaga, meron naman talaga yung poorest of the poor, yung talagang iaahon. Kasi, yung 4Ps yan, pantawid pamilya. Pantawid siya talaga, supposedly. Ganon. Yung kumbaga, dapat talaga to, yung mga tipong, para makapag-aral, sasagutin mo na yung yung pagkain sa araw-araw nitong mga to para makagawa sila ng something that can improve their lives. Kasi nga, syempre yung mga mahihirap, lalo na yung mga dirt poor, biruin mo ang gagawin nila sa buong buhay nila, magtatrabaho ng hard labor in order to eat. Yun nga. Tapos Joey, Yung buhay mo doon, di ba? Tapos- Paano mag-improve ang buhay doon? Tapos Joey, ang most important component nun is yung health. Kasi mandated sila na pumunta sa health center, i-vaccinate yung mga anak nila, pag prenatal, pagbuntis ka, tapos yung hindi sa bahay manganganak, dapat doon talaga sa health center. So yung infant mortality rate medyo bumaba. Yung malnourished number of children at saka stunted growth na children medyo bumaba din daw. Yun ang sabi, no? Although wala pa akong nakita tulad mo, no? Tulad sinabi mo na wala talaga akong nakita na very comprehensive report sa epekto, no? Oo, ng 4Ps. Oo, inorderan pa lang yung PIDS to conduct a thorough study doon sa buong programa since nung GMA time kung ano yung naging effect ng 4Ps sa That would be a very poverty. interesting I know, interesting report. Yes. Oh, which Pero reminds me- nagkakalimutan tayo, Mi. Oo. Yung 4Ps na yan, nung naisip ni Gloria yan, hindi lang siya para makatulong as ayuda. Naisip yan during nung crisis. Na para umikot yung economy natin, bigyan mo ng pera yung mahihirap para may pambili sila at umikot yung economy. Isa yan sa pinaka-main objective ng 4Ps eh. Pero I have to ngayon, agree, Miss Laika. I have to anong agree. objective na ayuda ni Martin? Yun ang problema ngayon, Joey. Miss Laika. If you have 500 billion circulating in our economy na parang magiging discretionary spending kung ano-anong binibili, and then you have this LGU ayuda na galing sa LGU, whether city, town, or province, you have all this cash in the hands of the people to spend. Anong mangyayari? It has a very high inflationary effect. Kasi, yun na nga, kung ano-ano na binibili ng mga tao. Minsan nga, sabi ko kay Joey noon, na every time may local ayuda, especially yung scholarship. Kuyang wala na in-and-out yung audio mo. Sorry. Yun na nga, sabi ko, no, inflationary effect yan. That's 500 billion in our economy, no? Na discretionary spending. Binibili kong ano-ano, no? Limbawa nga, pag may natanggap dito yung local na scholarship, ayuda na 4,000, talagang punong-puno yung Jollibee, punong-puno yung grocery, no? So, ang effect niyan sa inflation, although talagang, meron naman talagang epekto niyan sa economy, kasi yun na nga, nag-move yung economy, kasi mataas yung purchasing power, blah, 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 and everything. Pero yun na nga, ang epekto niyan is also a risk of high inflation, kasi tumataas yung demand. Tama ka, Kuya EJ. Kasi nung time ni Gloria, may problema tayo sa economy. So dapat bugbugin mo para kumbaga i-jumpstart mo para bumangon. Yeah. Pero at the same time, kapag medyo okay ka naman, tapos naglabas ka ng maraming pera sa merkado, inflation ang kakalabasan mo. Talaga, no? Kasi ang ginagawa nila, hindi na jump starting the economy. Kasi maganda naman yung takbo ng ekonomiya natin. Ang problema lang, yung nag-benefit sa economic growth na to, yung top 5% lang ng Yung population. mayaman lang ang lalong yumaman. Mahirap yung pandemic kasi inflation eh. So, Actually, yun yun. nga, hindi nagta-translate yung yung growth dun sa, hindi niya nadadala lahat. Hindi. Hindi niya nadadala lahat.
which can also connect, no, to the state of our economy, na talagang dapat ibahin na talaga nila ang polisiya. The policy, tayo kasi tinatrumpet, even Recto is trumpeting na we are the biggest economy. Totoo yan, no? Kahit at sinong presidente niyan, no? Tagal na sinasabi niyan, Kuyang. Ano, 2000 pa lang emerging tiger economy na tayo. Hindi pa tayo ma-emerge. Just then. Exactly. Sa panahon ni Yung infant Duterte. economy, nabansot na. Yes, sa panahon ni Duterte, 2017, may report ang World Bank. We will be in 2030, we will be the 17th largest economy in the world. Pero 80% of our economy, Joey, guys, private consumption. Tapos, we are a net importing country. Ibig sabihin, halos Mas lahat ng marami kinukonsumo tayong natin, ini-import natin. We are not producing. So, ibig sabihin, we are always at risk on every geopolitical tension around the world. We are at risk kasi wala tayong oil, wala tayong rice. Volatile yung prices natin. Right. So dapat talaga sana is to get our manufacturing base, industrial Yeah. base to Tama. very productive That was pointed out by Dr. Batu several times nung nung nagkaroon siya ng time na mag-join ng live. Kasi binibida ni BBM na ganito yung growth, ganito yung expected growth ng bansa, ganyan. Pagkas ganito yung mga ganyan, ganito ang employment rate, ganyan. In-explain ni Dr. Bato, sabi niya, ano mo kasi, Joey, hindi ako komportable dun sa data. Kasi eto ang real data, no? While it may look positive at mukhang mataas yung growth, ampaw siya. Kasi yung drivers ng ating economy ay hindi matatag yung foundation. Why? Because, well, aside dun sa parang yung sa GDP growth na pine-present, ganyan, pagka kinompare mo yung growth ng manufacturing industry sa Pilipinas at saka yung agricultural contribution sa GDP natin, grabe yung binababa niya. And in 2023, that was the lowest ever na nag-contribute ang dalawang importanteng na yun. So supposedly dapat siya ng driver mo sa production di ba? Manufacturing at saka agriculture. But the two of them are at its lowest noong 2023. So ibig sabihin, wala yung growth mo ampaw. At yan ang reason kung bakit ako nagbangko kay BBM kasi 'di ba? Nalinawan na tayo na kailangan natin ng food security. Nakadepende tayo sa import for the longest. Na delikado tayo kapag nagkaroon ng gera or kaya ng pandemic. Lugi tayo kasi bumibilit na nag-import tayo And then itong si BBM nung eleksyon, food security ang tututukan ko, ganyan. Ano nangyari? Tapos wala naman. O tapos ngayon, nag-ano pa siya, ano mo, Mamilay, kayo? Yung parang yung bababaan yung tariff kasi import na naman yung sagot. At naisip na namin ang gagawin namin, mag-i-import parang, hindi nyo naisip yan, tagal nang ginagawa yan. May kwento ako. Nag-press conference si Martin Romualdez dyan. Nung araw na nag-press conference si Balisacan, si Secretary Balisacan ng NEDA na, any moment from now, mag-i-issue na ang presidente ng executive order na kung saan ibababa niya yung tariff ng bigas at saka ng pork at yung iba pang mga agricultural products. Di ngayon, on the same day, si Martin Romualdez, nag-press con rin siya, ganyan. Tapos hindi mga tanong, paano po ba to? Kasi kawawa naman po yung mga usual na question na, paano naman magko-compete ang mga kapag tinanggal niya yung, kasi supposedly may purpose rin yan Kumbaga may parang barrier to entry rin kahit pa paano yung mga, yung tariff na yan It will keep it is a barrier to entry to a certain level pagdating dun sa competition. Kasi syempre, dahil may tariff yung mga yan, mas competitive yung magiging prices ng local kaysa dyan. Since binabaan mo na nga yung import. So, paano mangyayari? Mas mababa na siya. Paano makakakompete yung local? Ganon. Tapos, may nagtanong kay Martin na paano po mangyayari? Kasi before, parang ginawa naman na to binabaan. Hindi naman po bumababa yung presyo. Ganon. Ano ang sagot ni Martin? Ano? Papakiusapan po natin ng mga retailers na dapat ay makisama naman sila. Para daw yung imported, para daw yung matitipid daw sa importation ay maipasa daw sa mga tao. So pakikiusapan daw nila ang mga importers, ang mga retailers na makisama naman daw. Amazing! Wow. Kung akong retailer, syempre makikinabang nga. At syempre kung saan ako kikita, doon ako. Bakit? Kasi yun na nga Parang 2 beses na yan binaba.
no? Pero hindi naman rin bumaba yung actual presyo sa Yung market. presyo, oo. Kasi number one, kahit ibabain mo yung tariff, humihina naman yung piso. Ibig sabihin, the cost to import will still, go up. Diba? Oo. Pinapambili mo nun, pag 59 na yung dollar or 60 na yung dollar, that's about 1 peso more for every dollar that you purchase rice. Oo. Di ba? So, and then you have this penchant and greed of the importers na hindi tinatranslate into lower price. So, kawawa talaga yung mga farmers, no? So, and then you have Martin saying na pakikiusapan ang retailers. Yung retailers naman talaga, if you look at the market, marami akong mga kapamilya, may mga tindahan sa mga merkado, no? Mga retailers sila ng rice. Yung markup nila per kilo, talagang mababa lang. Minsan piso, minsan hindi talaga kasi tingi-tingi sila. Di ba? Nakahilera yung mga tindahan. Tabi-tabihan sila. So they compete. Pero thousands of retailers, ilan lang yung mga wholesalers at importers na nagsusupply sa libo-libong retailers, which means the one in control of the prices of these goods, especially rice, sa mga merkado natin, are actually the retailer, the importers, and the wholesalers. So, yun ang dapat not just paikiusapan, kundi dapat imbestigahan. Correct. So, yun. Ayun. Pero di ba before, siguro baka iba rin yung ina-address nun. Kasi di ba before, parang yun din yung sinasagot nila. Well, kaya nga na-criticize na ng bonggang-bongga si PRRD. Kasi ang sinasagot nun, para bumaba raw yung presyo mag-import. Diba? Diyan nga nabira si PRRD nun eh. Pagkatas ngayon, kasi sasabi nga na parang, mag-i-import, ang dahilan kaya mag-i-import para bumaba ang presyo ng bigas or kung anumang agricultural product. Ano yan, hindi naman talaga siya bumababa. Tapos they're going to do it now. They're still going to do it na mag-import ng agricultural product. Expecting that's going to translate to actual Nung time ni Duterte kasi, kasama ng smuggling, yung sagot ni Duterte is parang, kayo mga smuggler, kayo talagang hino-hoard nyo yung mga yung mga goods pag-i-import ako, let's kayo, tingnan ko lang. Ang syempre yung mga smugglers na ito yung mga issue noon kila yung kila Miss Trixie na nabasa ko noon. Ang hindi alam ni Duterte, yung mga smuggler nakagawa naman ng paraan. So they bumibili ng mga import tapos i-hoard din nila. So ito yung problema na hindi naman kasi tinutukan ni Duterte kasi talaga di ba tutok niya war on drugs. War on drugs, yes. Oo, kaya nung naupo na nung kampanya, doon ako bumili kay BBM na gusto kong tutukan to ni BBM kasi hindi natutukan, nung time ni Pinoy ni Gloria, hindi natutukan tong food security na na tayo sa pag-i-import na lang para... Sinoyo lang tayo. Oo. Sinoyo lang tayo eh. Yung pala si Michael kasiping nila sa bahay. Parang napabilib ako na sa wakas, natutukan ni BBM itong isang parte ng problema natin na nakakalimutan at na-overlook. Ginagawang interim na lang ng interim ang solusyon na ginagawa mag-import. Tututukan na ni BBM, napabilib niya ako. Yung palalo ko ka ng Well, yes, yun na nga, it's been a perennial problem sa atin na kahit sino pang ang presidente. Kasi yung mga cartel dyan, lalo na sa bigas at sa asukal, even sa oil, talaga, even sa power, talagang talagang nag-uusap-usap yan sila, no? How to profiteering talaga ang nila yun ang problema eh. So unless nga meron talagang isang leader na hell-bent in destroying these profiteering cartels, wala talaga wala talaga tayong magagawa. Ang maganda kasi nung Kuyang EB tsaka Mami Laika nung panahon ni PRRD, alam niya na meron siyang meron siyang mga areas na weak yung performance niya. Na he tried to do his best pero aminado siya na hindi ko natutukan yan, ganun. Yes. Yung ang problema kasi ngayon sa current administration, yung alam natin na yung sinasabi niya tututukan niya hindi niya tinututukan, pero kung maka-assert na akala mo tinututukan, kung maka-press release na akala mo, hindi, ginagawa na namin ng paraan, tangin na mo. Tawa ako doon, nakaisip na kami ng paraan, parang, ngayon na, first time naisip yan. Magic bullet daw? Nakaisip na sila ng paraan para yung bibilin daw nila lahat ng bigas, tapos presyo na nila. Kumbaga parang sila yung mag-predatory pricing ng yung government yung magbababa ng presyo para yung presyo sa merkado sumabay. Right. Yung naisip nila, di ba? Ganun yung nila. Sabi ko nga sa kaibigan ko, it's price manipulation.
It's actually illegal, but the government will be doing it. Actually, Ano? actually yung ganong strategy, sabi ko nga, yung strategy na to, napanood lang to ni BBM kay Queen Sandok. Ayun. Ay, Mami Laika, ano yung sasabi mo? Pero hindi, balik lang ako, may iba lang ako. Kasi talagang kung talagang ganun ka-desperado na tong gobyerno na to, na isususpindi yung si Baste, which is a Duterte na talaga ha, over dun sa pag-attend sa Maisog Rally, parang, sure ba kayo? Hindi ba parang drastic? Pinag-isipan nyo bang mabuti yan? Kasi magbabackfire yan. Pwede mag-backfire yan. Napaka-risky niyan. Alin, which one? Yung gagawin nilang pagsuspindi kay Baste, which is a Duterte na talaga ha, Duterte na talaga to. At alam naman natin yung Davao is ni-unite yan ni Duterte. At kung ako yung taga Davao, yung ginagawa nilang sa Davao, yung mga balita about mga gantong-gantong krimen sa Davao, tas ganto-ganto sa Davao, sinisira nila yung Davao para lang palabas yung palpak ng mga Duterte. Oo. Kung ako yung taga Davao, hindi ako papayag. At kapag sinuspende si Baste, talaga mag-aaral sa balutan ako at pupunta ako sa kalsada kasi parang bakit ginugulo niyo yung lugar namin na inayos ng mga Duterte. Oo. So, Pero parang diba parang ganyan kalakas yung loob ng gobyerno to para gurugurin yung mga Duterte. To the point na kahit sirain nila yung Davao, okay lang. Oo. Ang ano nga doon ang ano ko nga doon, Mami Laika. Yung kay Baste, ano yan, that's a huge test of resolve sa part ng administration. Pag na sinuspend nila si Baste at nagtagumpay sila na isuspend si Baste at they weren't able to get a significant resistance, natutuluyan na nila yung matanda. Oh, pero umaasa akong hindi papayag yung Davao. Yung ginagawa nila ngayon sa Davao na pinapalabas nilang hindi maganda yung Davao. Kung ako yung mga taga Davao, hindi ako papayag na parang Tama. yung nag-unite yung tao nag-unite, yung pamilya nag-unite sa Davao at pinaganda yung Davao, gaganyanin ninyo. Tapos papalabasin yung palpak yung Davao, hindi kami papayag. Kaya nga Mami Laika, prepare na kami sa possibility na it might be today na mangyari yan, yung serving ng suspension order kay Mayor. And advice ko lang talaga sa public is, if ever that happens today or within this week or in the next few days, but tune in sa official channels ng City Government Davao because right after my statement yan or mga tawag nito, information na i-share. May mga meron kasi ako na-receive na balita na meron na daw mga SAF sa munisipyo ng Davao, sa City Hall. Yan yata yung mga pinadala nila during yung pinagsususpend nila yung mga pulis namin dito. Yung dalawang batalyon. Pero ngayon, how's the situation in munisipyo? May tao ba? May ano ba? Or Ang nagbabantay naman doon so far, madam, is Task Force Davao. TF Davao yan, pag City Hall. Oo, pero kayong mga taga Davao, huwag kayong pumayag kasi parang pride ng Pilipinas yung Davao. Gawa ng actually ayoko sa Davao kasi naboboard ako, masyadong higpit, masyadong maano. Walang Pero reply. nakakabilib yung Davao tapos biglang bababuyin lang para siguraduhin yung pwesto nila, pababuyin nila, sisirain nila yung Davao. Huwag kayong pumayag. Hindi kami papayag. I'll be one of those kasi I'm a worker sa mismong city government eh. Isa ako sa lalabas magtitipon dyan sa City Hall. If mangyayari yan today or in the next few days, I will be one of those. Kasi delikado din kami, madam eh. Mami Laika, renewal season ngayon. Kung matatanggal kami, plantilla lang maiiwan. And actually, nung may serbisyo caravan yung city government last Saturday, parang may premonition si Mayor Baste, sabi niya na, if ever, kung ano man daw yung mangyari, yung mga government employees, magpatuloy lang kayo sa pagserbisyo sa public. Because, pero parang prepare na niya kami. Itong gagawin na to ng just in case talaga isuspend nila si Baste, walang balikan to. Pwedeng manalo sila pero talagang hati na ang Pilipinas. Kumbaga wala nang balikan to. Yung exciting dito is, what will VP Inday Sara do? Kasi even kami dito sa Davao, I'm so sorry VP, pero nabuburyong na kami sa katahimikan mo. Well, even As us, in,
Even us. Even most Filipinos. maraming parang ano ba iniisip ni Inday? Ganyan. Madam, will you wait na masuspend yung kapatid mo, yung bunso, yung kapatid, before ka, gumalaw dyan? Oo. Oh, bakit hindi suspend si Inday saka si Aimee? Pumunta rin sila sa Maisuga. You know? Suspend si Senator Aimee, di ba? Oo. Alam mo, gusto ko, Ethics complaint. gusto ko awayin ni Senator Aimee si Lisa Marcos. Dapat na. Yun ang gusto kong mangyari. Kasi sa totoo lang, wala namang makakaaway sa atin kay Lisa kasi hindi naman natin siya binoto. Hindi naman, di ba? Yung kumbaga parang wala namang maglalagay sa kanya sa tamang lugar niya kundi yung asawa niya or yung kapatid ng asawa niya. Tama ka, Joey. Because if I remember right, nung interview niya kay Katunying, I heard her clear. Senator Aimee is a line she dare would not cross. Which She there means, with the cross. takot siya kay Aimee. Oo nga. So, di ba parang tingin ko since people are looking for a drastic move from Senator Aimee, and I don't think Senator Aimee is going to betray his brother. Di ba? Of course. Hindi kakalad ka rin ni Senator Aimee yung kapatid niya. You know, the worst thing that Senator Aimee can do is to really oppose yung mga policies ng kapatid niya, which he is doing right now. Kaso, syempre parang, ma'am, kasi, parang, kapag sinabi mo yan, hindi ka naman pinapakinggan ng kapatid mo so anong pakinabang namin po, di ba? I mean, she is saying the right things. To be fair kay Senator Aimee, yung mga yung mga statement niya, tsaka yung mga political position niya, pinag-isipan niya talaga, and she's saying the right things. Kumbaga kung sa policy level lang na usapan, mag-agree ka talaga sa mga sinasabi ni Senator Aimee. Kasi nga lang, sa sitwasyon kasi ngayon, yung family dynamics nila, siya lang yung magliligpit eh. Yes. Yeah. Yes. Tama ka dyan, Joey. Tama ka dyan. Hanggang policy statement lang si Senator Aimee kasi wala nga siyang executive power. Pero tingnan mo si Martin na walang executive power is encroaching on the executive powers of even the president, no? So tama ka, hindi ko maintindihan talaga kung ano yung family dynamics nila at saka yung power dynamics diyan sa Malacanang at sa House. I really don't understand this now, to be honest. Oo. Tapos wala din tayo maaasahan kay Imelda. Kasi matanda na yun, may sakit na din eh. Oo. To be fair kay Senator Aimee, binagdagol niya ng bonggang-bongga yung pinsan niya, si Martin, di ba? Oh, yes. Binagdagol niya ng Binagdagol bonggang-bongga niya. yung pinsan niya. Pero yun nga parang nabardagol mo na yung pinsan mo ng bonggang-bongga. Ano ba naman tong asawa ng kapatid mo? Ma'am Joey, ma'am, Oo. may possibility ba na yung ayuda mababawasan kasi last term Martin ngayon sa 2025 hindi na siya pwede tumakbo na congressman. Hindi, meron pa yata isa. Hindi pa siya He isa. can run. He can run. Hindi pa isa. He can Second run. term pa lang yan as congressman. Second term pa niya. Narinig ko kasi ni Harry Roque. Grabe kasi ni Harry Roque yun na last term na daw niya This 2025. Hindi kasi siya, tumakbo siyang senador yung... 2019 siya. Oo, tumakbo siyang senador nung teka ha. 2019. Martin. Pero senador yung ata, kasi congressman, 2016 ata siya nagsenador. Hindi Oo, nanalo. tapos natalo siya. So, Tapos 2019 2019 senador congressman. siya. Kaya second term pa lang yun. Second term pa niya. kung congressman lang ang tatakbuhan ni Martin, may tulog yan, pwedeng manalo yan. Pero kung national, ewan natin Martin. Wala po. Ayun. Pero Sabi yun ni na nga. walang maaasahan kay Aimee. Una, alam niyang hindi mo talaga siya maaasahan dun sa i-betray niya yung kapatid niya. That's na talaga, settled na yon. Kumbaga parang okay na tayo dun eh. Imposible naman talaga na sisipain niya hihilahurin niya yung kapatid niya pababa ng Malacanang. That's impossible kasi kapatid niya yan. Pero, pwede niyang okrayin yung asawa ng bongga-bongga. Kasi disagree ka naman na sa mga policy decisions ng kapatid mo di ba? Of course. Ano mo na, iligpit mo na yung, kagatin mo na yung mga nakapalibot sa kapatid mo. Asawa niya, dapat sana nagsalita si Senator Aimee dyan sa proposal niya yung largest exhibition center ni project ni Lisa na 18 billion pesos na Yes, DSP yung magfa-finance. Tangina. Wala ba nangyari? So baka Joey, do you think and Bislaika, do you guys do you think na si Senator Aimee is just also waiting for parang nag-uusap ba sila ni Inday Sara na jointly sila to come out? Ako sa kanila, sir. Is there a possibility na Pero alam mo kung mauuna si Inday Nangyari mo pag nandyan.
Kung mauuna si Inday Sara na mag-come out against the administration, tapos susunod si Senator Amy, it's not going to benefit Senator Amy. Dapat mauna si Senator Amy. Kasi Yun pag ang- mauna si Inday na lumabas, Right. sasabihin na naman kay Senator Amy, mangga siya. Diba? Cloud chasing, yeah. Oo, parang hindi, bumaliktad ka lang kasi bumaliktad na si Inday. Kung hindi Right. bumaliktad si Inday, di ba, edi diyan ka lang, di ba, gano'n. Right. But if naunang maninindigan si Senator Amy kaysa kay Inday, would have a legitimate reason para talagang sagarin yung pagbaligtad. Inday is handling the biggest government office in the entire government system, which is DepEd. 60% ng government employees hawak ni Inday. Right. Diba? And aside from that, she has like she built, so many satellite offices para dun sa mga humanitarian works ng OVP, ganyan. And magkakaroon talaga ng ano yan, no? Pagka kunwari bumaligtad si Inday, while her politics will gain traction, will be in a better position, yung public service niya talaga magsasuffer kasi mawawalan siya ng budget dyan eh. Mawawalan Yan siya ng nga. mga bureaucratic support dyan eh. Once na Yan nga. bumaligtad siya. Diba? Yun na nga. So, intindihin rin natin yung sitwasyon ni Inday na I think Inday is going to really delay it doon sa pinaka yung pinakadulo na talaga. She's going to push the envelope na hanggang kailan siya pwedeng magstay. Simply because of public service. Simply because of public service. Yes, kaya nga Joey, I have to agree, napag-usapan na rin natin yun, I don't know Inday personally, but based on what I've heard, talagang I cannot also believe kung gaano kahaba yung pasensya ni Inday ngayon, na binargadago Pati yung na mga siya. taga-Davao, hindi makapaniwala. tatay niya. Ah? Pati yung mga taga-Davao, hindi makapaniwala na ganyan si Inday. Kaya nga because knowing her, naku, parang Inday, paano mo nagawa yun? Paano? And kung believe tayo sa tapang ni Inday, ako ngayon, talagang napabilib ako sa pasensya niya. Pasensya At saka niya. yung ewan ko kung paano yan na-handle deep inside. Na hindi nagre-reflect sa kanyang predisposition, hindi nagre-reflect sa kanyang pagdadala sa mga tauhan niya, sa DepEd, when she interacts with the Filipinos. Well, probably she knows na talagang, genuine and authentic yung respeto ng mga Pilipino sa kanya. But believe din ako kay Inday ngayon, and then tama ka, Joey, I would agree na talagang if ever na hindi man mag-join to come out silang dalawa ni Sen. Amy, dapat mauna si Senator Amy talaga. Oo. Well, para dun sa political career ni Senator Amy, para meron pa siyang Right. ma-revive. Kasi, Right. her political, her political, like, yung receptiveness ng mga tao sa kanya ngayon is really affected by, what is going Pero on. ano ba siya, Joey? Re-electionist ba siya? Re-electionist siya. Yun ang dilemma niya ngayon. Kung Oo. saan siya Delikado Kaya yun. dapat, mauna siya. Oo. Mauna siyang bumaklas Oo. kay Inday. Kasi si Inday hindi talaga babaklas agad yan. Kasi may mga Yes. commitments yan eh. Yung mga commitments ni Inday, wala namang ganun na pumipigil kay Senator Amy. Yun. Diba? Sa akin na pinaka the best move ni Madam Amy is mag-make na siya ng stand kasi definitely yung mga ensaymada na BBM, hindi siya gusto. Galit na sa kanya. At yung mga karamihan ng mga DDS din, ayaw na siya kasi nga parang parang mabubudol na uli kami. So Yun. dapat yung palang mag-make na siya ng stand. Yes. If sabi dito pagka Inday doesn't talk about the suspension of Baste, tapos kasi parang it would look personal. It is already personal. Parang feeling ko pagka Of course. hindi personal pagka sinuspend yung kapatid niya, personal na yon. Ano pang personal ang inaantay natin? Oo. What could be more Sinuspend personal ka than kasi that? nagsalita ka sa maisog rally ng pinagre-resign ng presidente. Para yun lang. Pero tingin ko parang parang it is already once Baste is suspended, it is already personal. Actually, ako sa observation ko lang I think they tried to suspend Baste for several times already. First is when they give a warning on Baste doon sa maisog rally na yung pinagre-resign si BBM.
That's the first one. Nag-issue ng warning yung DILG sa kanya na parang, oy, watch proper decorum, hindi ka dapat nagkikembot-kembot, ganyan. They wanted to suspend Baste eh. Siguro parang nasabawan lang siguro sila dun sa ground, kaya parang naging warning lang. But I think, if they have it their way, sususpend na nila yun at that moment. But they know na backlash is too much para gawin yun that time. Second is, yung ang tawag dito, yung pinalitan na yung mga police, yung mga ganyan-ganyan. Kasi iimbestigahan daw si Baste doon sa EJK, doon sa drug operation. I'm very sure they want to use that as a reason para isuspend si Baste. I do not know for some reason ay hindi yun nangyari. I think kaya hindi nila sinuspend si Baste dahil nung ginawa nila ng issue yung alitagtag sa Davao, yung 14.4, di ba sobrang joke? Yun. Di ba sobrang joke? And I think they realized that the police ay hindi nila isusubo ng basta-basta si Baste. Kasi yung na yun, kung totoo yung 14.4 na yun, I'm pretty sure gagawin, tingnan mo, nag-ano kayo, drug operation kayo dyan, hindi nyo naman nasusolve ito, pagkatapos natakasan pa kayo, kineme, ganyan. But the story of 14.4 million is really not, it's not defensible. So baka na-realize nila na parang putya, yung mga pulis, itong mga pulis na to, hawak na namin to, pero parang mahal pa rin nila ang mga Duterte Diba? Yun. Ganon. Kasi parang, parang sinunog sila ng mga pulis dun Diba? Parang ang ginawa ng mga pulis yung and this was also pointed out by Jonathan Morales, by Kuyang Jojo nung nag-live kami, na-mention na yan, na parang, baka inutusan yung mga pulis, gawin nyo ng storya to. So ngayon, itong mga pulis, para masunod nila yung utos ng taas, ginawa na lang nila. Pero at the same time, dahil ayaw nilang i-offend ng mga Duterte, ginawa nila yung kwento na sobrang unbelievable. Yun. Tama. Diba? Pati Ayun, yung Joey? So hindi natuloy. That makes them that makes the alitagtag in Davao kumbaga parang napigil na somehow suspend si Baste. And then I think yung third attempt nila is yung drug test ng mga nag-positive. Yun sana. Yun sana yung tatanong ko. Oo. They wanted to suspend him based on that ground din, kuya, feeling ko kaso nga lang, swift rin yung action ni Baste doon. Pero talaga, maramdaman mo talaga, pero yung mga congressman na nagsasalita against, hindi, dapat imbestigahan yan, dapat yan. Nagharap talaga sila ng ground to suspend him. And then ngayon, dahil sinuspend nila si Hubahib na nag-attend ng rally, mukhang itong si Baste, suspend nila for the same reason. Ayun. Ngayon. Wow. Ay, nako. So, yun lang. Sabi ni Coffee Pag Break, talaga martial na talaga. ngayon, it feels like Pag talagang lantarang na to. Kaya nga sabi ko, pag ginawa nila yan, wala nang balikan to, talagang hahatiin nila yung Pilipinas. Magkakaalaman na kung sino yung magkakampi-kampihan. Oo. Yan yung sinabi ni Attorney Harry. Sabi niya, malala itong anak, kasi itong anak, walang declaration ng martial law, but it feels like martial law. And I agree with with Attorney Harry Roque, putang ina, talagang adiktador na talaga itong administration. Yep. Oh. Talaga. But because remember yung people power pinaslang si Ninoy 1983. Ang movement hindi nangyari yung when they were kicked out happened only in 1986. It didn't happen immediately. It took about 3 years, almost 3 years, 2.5 or two and how many months yun? Before nga sila na kick out, before nagka people power nga, no? So ibig sabihin, if this happens with Baste, ito magki-create yan ng ripple effect. And then, Tama Sir EJ, kahit pasabi mong manalo sila ngayon, basag na, wala nang balikan. Tapos Miss Laika and Joey and guys, no, yung pretext niyan, pagka nag-alsa na yung mga tao, I'm sure they will make a certain drama doon sa South China Sea, and then yun na rin ang gagawan nila ng pretext, yung unrest ng mga tao domestically, tapos yung impending conflict sa South China Sea, tapos mag-state of emergency hanggang sa mag-martial law na nga. Yan kasi yung way nila to nahawakan yung military Yes. Kailangan may external conflict so that the loyalty of the military will stay with them. Yes. Ganon. Na parang, iba't nyo kung iwanan nyo, meron tayong external threats. So, dapat, They manufactured an enemy of China. No? Ginawa nilang enemy ang China. Pinipaint nila. And it's working, Joey. Miss Laika, guys. May, tingnan mo, Joey.
merong survey nung March, middle of March lang ha, Oo. pero it took them 2 months to release sa Okta na 76% of Filipinos consider China as the biggest threat to the Philippines. Oo. So parang tinitimpla talaga. Diba? Kung tatanggapin ba itong data na to o hindi. Exactly. Tapos parang tina-timing nila kung kailan nila i-release. Diba? Oo. Tapos Joey and Miss Laika, yung second biggest threat daw for the Filipinos next to China is Russia. Putang ina, No. ano yan? Ang layo-layo ng Russia sa Pilipinas. Bakit tayo pinag-threaten ng Russia? Pumunta lang Ano si yun? Zelensky rito, Russia na ang kalaban natin. There you go. There you go. Tangin na talaga. Diyos me. Ano Ay ba nako, yun? yung kadramahan nitong mga bangag sa admin na to talagang Mm. nakakasuka. Mm-mm. Nakakatawa, nakakasuka, ewan ko. Ito yung ito yung Yung Chinese, no? nag-viral na encounter ng Filipino immigration at saka Chinese tourist yata o ano. Ayan. Gusto ko lang ipakita sa inyo ha. Ayan. Immigration, and this is the Philippines. This is not China. Now you have to go with us and follow our rules. Go now. Teka, ulit. What's your purpose to doing that? Because we are immigration, and this is the Philippines. This is not China. Now you have to go with us and follow our rules. Go now. Wala kasing context eh. Yeah, walang context, yes. Kung bakit nagkaganon. Mm. Walang Kasi medyo- context. Medyo yung Chinese parang medyo hindi naman belligerent, hindi naman agitated. Oo eh. Medyo, well, ang tawag dito yung mga ganitong klaseng event. Naku, this is really not good eh. That's not good. Oo. Not good. Grabe, okay lang sa kanilang wasakin yung Davao. Tapos yung ginagawa nila ngayong yung pagpo-propagate ng anti-Chinese sentiment, ang lala, me. Alam mo, Grabe. yung mga holdapan, yung mga kidnapan, tapos yung mga Chinese yung parang ganun lagi yung balita ngayon sa mainstream media. Puro Chinese ang involved. Puro Chinese ang mga krimen ngayon na hina-highlight ng mainstream media. Mm. Puro Chinese nationals ang involved. From Oo. Pogo to pambabastos, to assaulting a Filipina, to kung ano-ano na lang. Talagang yung they're painting para bang ewan ko the xenophobia fever, parang nagiging nilalagnat na tayo ng xenophobia, no? Itong bansang to. At hindi maganda yun, Sir EJ, kasi di ba parang Hindi. parang bakit ka magpo-propagate ng hate towards a certain country? Akala ko ba friends to all, enemy to none? Bakit ganyan? Kaya nga it ties up with the narrative doon sa South China Sea issue. So, yun na nga, 'di ba? Sabi na nung nag-usap kami ni Joey, nag-live kami ni Joey na yung pasensya ng China, grabe. Yung mga Oo. citizens nila, talagang Ano sila? News pinipigilan nila blackout po sa mga ganito. News blackout News sa mga blackout ganito. sa mga ganito. para di magrebelde yung mga citizens nila. Iba Mhm. dito sa Pilipinas. Instead na ihinahon mo yung tension at emotion, sila mismo, mainstream media, number one, na ginagamit na instrumento to propagate that hatred against the Chinese, no? Which is really, really bad. And I'm really so sad for that to happen, no? Sa mga Pilipino na ganun ang tingin nila sa mga kapwa nila Asyano. True. Yung ang tawag dito, yung kaya nga na-mention ko kanina, yung the best way para kung gusto nila na kasi parang feeling ko na try na nila lahat para i-provoke ang China, hindi ma-provoke eh. Yun. Ngayon, I think what they're trying to do is they are trying to provoke the Chinese people to hate on the Philippines. Right. So, yung ganyang sitwasyon, pag nakita yan ng mga Chinese citizen, Mm. anong gagawin ng mga Chinese citizen? Mabubwisit sa atin, di ba? Oh. Tapos, Tapos, nangyari na to nung panahon ni Pinoy, di ba? Kuyang Yes. Bibi. yung hostage crisis. Chinese, di ba? Yung hostage crisis. Mm-mm. Yung bus, yun, grabe yung backlash nun. Hindi, tsaka yung pati yung tension sa South China Sea. Yes. Oh, Na yung talagang nire-report tayo sa mainstream media ng China na yung bad trip sila sa atin na itong Pilipinas ano naman yan, amin naman yan, yung mga ganun. Yung ugly talaga yung public perception. And nakwento nga to sa akin isa, sabi niya ganun, alam mo Joey, dito sa China, ban ang ganyan, kinokontrol ng China yung mga balita because they do not want the Chinese people to have
massive sentiment na galit sila sa Pilipinas. Kasi kapag mga Chinese, ang naging prevailing sentiment is bad trip sila sa Pilipinas, then the Chinese government has to act. Wala na silang choice. Ngayon, the Chinese government keeping their citizens shielded dun sa mga ganitong klaseng pangyayari, it gives their government more wing room on how to deal with the problem with the Philippines. And that's an intelligent, very, 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 very mature and very intelligent way of handling things. Tayo, hindi. Tayo laging ganun yung diskarte natin. Gusto natin na parang kung anong sinisigaw ng majority, whether that is an intelligent demand or not, kailangan sundin ng gobyerno, di ba? Tapos Joey, no? Ginagawa nilang props yung Filipino mismo. Para in the eyes of the international community, sasabihin nila, this is what what the Filipino people want. Kaya we have to do this, no? On the other hand, yung mga Chinese, sinosuppress nila yung mga ganitong klaseng propaganda para yun na nga, hindi ma-agitate yung kanilang mga citizens na ipepwersa sila na talagang tirahin na yung Pilipinas. Pero tama nga yung nag-usap tayo, Joey, tama ka nga. Kung ako lang, dapat anuhan na yan ng China dyan sa para magkaalaman na talaga. I-sanction na tayo ng i-sanction na para magbuto. I-sanction na tayo, wag nang papasukin yung wag yung mga ini-import natin from China, pigilan na, o di kaya mag-export tariff sila, kung ano-ano. Di ba? You saw the post of Prof. Ann Malindogoy. Ay, Joey, yun. I have to make a post. I did a search again. Putang ina, may substitute si Raymond Powell. Itong si Dr. Chester Calzada ba yan? Oo. Anong substitute niya? Anong niya? Siya yung, di ba, hindi mo na nakikita si Powell ngayon? Beside Tariela? Wala na siya sa social media daw, di ba? Kasi nabisto na siya eh. Nabasa ba yun? I'm sorry? Ano nabisto kay Powell? I'm sorry? Ano pong nabisto kay Powell? Nabisto siya na CIA operative siya, na siya yung may pakana dyan sa atin ito, coalition. But anyways, ang pumalit sa kanya, Joey, Miss Laika guys, itong bago, yung pinost nga ni Professor Ana, itong si Dr. Chester Calzada. Nasa, oo. Calzada or Calzado. Yung professor to ng anthropology, no? Biro mo, putang ina talaga yung mga public intellectuals natin. Nagsoso talaga ng Ang lala! Grabe, gusto niya mag-exit tayo sa ASEAN. Sa ASEAN. Kabalza. Ayan. I'll share the post of Prof. Ana, ha? Pero hindi lang yan, Joey, ha? Hindi lang yan, ha? Hindi lang yan. Dalawa yung post niya na talagang uminit ulo ko talaga. Talagang nanindig yung balahibo sa... Nung nabasa ko yan, parang ikaw na nga yung parang ayaw na nga sa'yo ng mga kapitbahay mo kasi nga, masagulo ka, sulusulo ka, tapos ikaw pa yung magsasabi na hindi nyo naman ako sinusuportan, alis na lang ako. Alis na lang ako. Pero, Mamilay ka, Joey, ha? Meron siyang isang statement pa rin, itong Dr. Calzado na to. Putang ina, ang sabi niya, if I were him, if I were the Philippine government daw, o di kaya, sabi niya, may plano na daw yung Philippine Navy, na mag-aano na rin, magbi-beach na rin or yung bang intentional na iga-ground yung isang vessel doon sa Batanes, malapit sa Taiwan. Tapos yung isa namang vessel daw dito malapit sa Sabah para gawing pareho sa BRP Sierra Madre. Putang ina talaga tong tao. Talagang tatapang. Tatapang talaga, Joey. Ipopost ko pa yan, yung Philstar article din ko yan nabasa. Tapos ginugol ko yan, ni-research ko yung taong to. Ano pala siya, UP professor siya. Okay naman, academic scholar, no? Pero ano yung think tank niya, yung kanyang NGO na think tank, December lang na-register sa SEC. So bago-bago lang so mukhang International Development Studies for Cooperation or International Studies for Development and Cooperation, ISDC or something. Sinong nag-fund? Tapos putang ina, yung opisina niya nasa BGC, magkano renta dyan? Putang ina siya. Dr. Calzada. Tapos cooperation. Kabalsa. Tapos ang pangalan ng niyo, may word na cooperation, pero ganyan ang niya, mag-exit sa ASEAN at magbibitch ng mga lumang barko. Tangina, anong klaseng pag-uutak meron yan? Totoo. Well, I would just like to take this opportunity para basahin natin yung sinabi ni Prof. Ana. Kasi high blood dito si Prof. Ana Malindogoy. Sabi niya, ito yung sabi ni Kabalsa,
Cabalsa said the main objective of the founders of ASEAN was to work together. But as the Philippines is not getting this, the country might as well exit from it. Ayan. So sabi niya, no, ni Prof. Ana, seriously, really, are we even remotely aware of the political, economic, and security consequence of such move, if at all? If the Philippines exits ASEAN, it will lose its platform for regional diplomacy and collective bargaining power on trade, security, and regional stability issues. In that case, PH will need to rely more on bilateral agreements, which is defined but could less favorable than multilateral agreements secured through ASEAN. Likewise, PH may lose preferential access to the ASEAN economic community, which could negatively impact exports, trade, and economic growth. Remember, meron tayong parang yung agreement among ASEAN, di ba? Yung pwede ka lang to bring We have the ASEAN Free Trade Agreement. No, it was drafted during Gloria's time ata. yeah, oo. That Pwede ka lang magdala ng drip coffee from Singapore anytime, kahon-kahon, no problem. yes, exactly. Kasi zero tariff tayo if we trade among ASEANs, no? Yeah. Pag oo. nag-exit tayo, anong mangyayari? Yung mga neighbors natin pwede mag-impose ng tariff sa ating Duties, mga oo. tangina talagang It's gonna be more difficult to trade with our neighbors. Imagine we will be dealing with China na nag-import tayo and then we will now be dealing bilaterally with each of the 9 ASEAN countries. Tangina. Correct. Oo. My Na God. usually, kumbaga, nandun ka na sa seamless cooperation at this level pagdating sa Oo. trade eh. Tapos Diba? tapos you will be stepping back almost 50 years sa foreign policy at trade diplomacy mo. Tangin na talaga tong tao to. Ano naging And then- international scholar yan? May Ako, naloka ko UP professor nga eh. PhD in anthropology. Walang hiya. Walang hiya sa UP. Ewan ko. And then I saw also the press con na naman. Kasi ang nangyayari ngayon sa South China Sea, hindi nila maano yung China, hindi nila ma-agitate yung China doon sa military aspect. Nandun naman sa environmental aspect. Kaya yung sa Escoda Shoal na naman, nagsusurvey sila. And then, you know, Joey, when you hear those people sa mga press releases nila, tangina talaga, they are even blaming the Chinese, no? Not explicitly, but they are implying that the Chinese is the cause of coral bleaching in Escoda Shoal. When in fact, scientists are saying that it's global warming. Nagbi-bleach nga yung Great Barrier Reef doon sa Australia, sa Kadosan. Tangina. Ay, nako. Wala na talaga. And, I mean, And sabi ko nga, we are being ruled by a dictator. Diyos me. exactly. Alam mo, yung ginagawa ng China, yung nangyayari sa West Philippine Sea, kung normal to na ginagawa ng China, nakakapikon talaga. Kaya lang, ina-agitate natin eh. Alam mo, may participation tayo, nang iinis din tayo. Nanginis tayo. Ito kasi Miss Laika, Joey noon guys, no? Ito lang kasi yung tanong ko sa mga tao eh. Ito lang kasi tanong ko. Why is it, bakit ngayon lang to nangyayari? Hindi ito nangyayari sa panahon ni Duterte. 'Di ba? I mean, you know, I could accept na especially nung nangyari sa Escoda Shoal, medyo may pagkakamali din yung China doon. Yung may hinarang yung China at saka may point of contact na yung mga rubber boats nila, medyo hindi rin maganda yun, no? But the thing is, why is it na ngayon lang ito nangyayari? Ngayon lang nag-escalate. Yung mga ganitong encounter, no? Yung Ang mga ganitong encounters, yung mga ganito. And then it is validated, my point is being validated sa mga mangingisda mismo. When Congress held the hearings in Zambales, sinabi ng mga fishermen na during Duterte's time, hindi sila hinaharas. During Aquino lang, at saka ngayon lang, yung umpisa ng May 14. So kung titingnan mo, talagang ngayon lang nangyayari yung mga ganitong actions ng China, which means something provoked them. And that provocation is what this foreign policy of BBM is doing to us. So talagang nako. I don't know. Anyway, this May Mami Joey, Sir EJ, pilit kong nila iniintindi, bakit kailangan gawin to na pwedeng hindi naman? Pwede naman mag-usap, pero bakit kailangan gawin? Anong meron? Bakit kailangan guluhin ng Pilipinas? 67 Para billion. Bakit kailangan mag-stay sa power? 67 billion frozen fruits and veggies, Mami Laika. Ayun na nga eh. Sorry ni Casey, but may statement sa Cabalsa noong May 2023 on why PH should not close its doors to China. What changed? Nagkaroon nga siya ng think tank company sa BGC. Yes, sa BGC. That's what changed. That's what changed. Tapos, regular na siya ni Karen Davila sa ANC Head Start.
Naging ano, no, Naging premier. substitute nga siya ni Powell. Tingnan mo, mamaya sa GMA na naman yan, sa mga inquirer. Tingnan mo, in the next few weeks, siya na yan. He will be the new face of Of the international relations, scholar. Wala na kasi dating si Darian eh. Parang mas bobo pa siya kaysa kay Darian. Sa tingin ko, ito yung International maganda siya kasi ibabardagol siya ng todong-todo ni SAS. Itong si I'm pretty sure. Oo. Kasi saan ka nakakita na mag-exit na tayo sa unang-una may something sa atin kaya hindi tayo pinapaboran ng mga kapitbahay natin kasi nakikita nila tayo na parang may topak. Actually, parang feeling ko, pag nagsabi tayo sa ASEAN na, uy, kakalas na kami, talagang yung sige. mga ASEAN tayo, ay, Good naku, riddance. buti naman. Good riddance. Ay, naku, buti naman. Diba? Hindi kasi ito naiintindihan ng iba na parang, akala nyo kasi madali tayong kausap sa, flake, alam nyo, ang Pilipinas, sa international community, flaky tayo. Tayo yung, pabago-bago Hindi tayo tayo madaling kausap, may sayang tayo. Oo, may sayad tayong kausap. Kumbaga parang ganun ang tingin nila sa atin. Bakit kanyo? Kasi nga, every 6 years, magbago ang presidente, bago ang policy natin. Yun, walang continuity. Walang continuity. So, Sa kami having sa mga nakausap ko, ang isa sa reason kasi nga Americanized tayo. Little brother tayo, brown father tayo ng US. At hindi sila kampati sa mga pagdating sa US na Well, yun, talagang yun. Kasi nga, dinrill down na yan sa pag-iisip natin. Colonized tayo by the Spaniards, colonized by the Americans, to a certain degree, colonized by the Japanese. So, yun, talagang in-erase ng mga Kastila yung previous history natin before the Spanish came here na tayo with China. So, we are paying the price now. Imagine, 76% of Filipinos, kung totoo man yung Okta research na yun, and I don't really believe na totoo yun kasi walang context kung anong question eh. Yung results lang, yung survey results lang. Hindi man lang natin nakita kung anong question ang pinost nila. Anong threat? Military threat? Economic threat? Hindi ba? Kasi daming threat eh. So, general lang yung, ang press release. Tapos, 2 months ago pa yung survey. Ngayon lang pinalabas. Tangina. Alam mo talagang may intention eh, no? It's Bad faith talaga. It was done in bad faith, really. Oo. Meron akong kwentong barangay maya-maya, pero pagkwentuhin muna natin si Bikini Babe. Hi, Bikini Babe. Ayoko na Zoom. Sure. Pero may question lang ako. Ay. May isang question ako sa inyo. If ever na masuspend si Baste, anong gagawin ng mga taga Davao at ano ang gagawin ng taong bayan na sumusuporta sa Duterte? I think Yun yung it question will ko. really, it will really, well, una muna sa Davao. Ano ang gagawin ng mga taga Davao? Kapag tingin ko, ikaw muna, Snake, sige. Kain ako ng shopping. Laban natin sa Snake eh. Tapos nung nakikinig ako sa about issues with China, tapos kumakain ako ng shopping. Oo. Si Snake laban na yan. Mawawala siya ng trabaho. Mawawalan ako ng trabaho pag nagkataon na within this month mangyari yung suspension or even today. Pagkabukas ng opisina, I think, or Personal within the stake office eh. hours. Oo. And eto based on the sentiments sa mga city government employees, especially yung mga job orders and contracts of service na kagaya ko, lalabas na kami ng pupunta kami City Hall, we'll rally behind Mayor Baste. Kasi medyo tense na yung feeling eh. Yung nangyari kay Governor Hubahib, tapos yung mga nangyari sa mga JO dun sa Kapitolyo na terminate yung contracts. Pag nagpalit ng administration dyan sa City Hall, and mind you, June is end of contract ng JO at COS, June 30. There is a chance, a possibility na di kami marirenew for July to December. Once na masuspend si Mayor Baste. Ang matitira lang talaga dyan, mga plantilla. Oo. So, Which is, ganun. ano yung strength ng plantilla sa Davao City? Generally naman, sa security of tenure, meron sila, guaranteed yan eh. Di sila basta-basta mapapatanggal. Mga ilan sila doon na gano'n? Ilan yung Mga plantilla. Yung plantilla. Siguro conservative estimate, madam, 70% yung mga contractual, 30 yung permanent. Okay. Ano. Mhm. So it's like the case of mga LGU din. Mas maraming contractual kaysa permanent. Oo. Ako, suggestion ko, kunwari na suspend si Mayor Baste, start na kayo gumawa ng mga placard.
Ay, for sure, meron yan, madam. Meron yan. Start na magawa ng placard at sabihin lahat ng kabwisitan at kabadripan dito sa, well, kung ano na ba bukas? 10. Ayan. 10 na bukas. O, edi ang gawin natin, mag-practice tayo para, mag-practice tayo ng hanash natin. Sino ba yun? Kung ako lang, if talagang isususpend si Baste, no, I think, no, I will do my own share here in Cebu to really organize a group or probably align with the group na talagang to solidify our stance, no, against what this current administration is doing, hoping na it will gain traction na kasi we're beholden to the powers that be. We can only do so much, no, and the only thing that we can do now is to really keep the conversation alive Going. and going by connecting with other people and other individuals in our vicinity na who are like-minded individuals, no. So yun, ako gagawa talaga ako ng I will not confine myself anymore dito sa social media. I will probably go out of my way and really talk to people, those people that I know na that are supporting the Dutertes and their brand of government. And let us show them our force. Sa June 12, yung live ko ng June 11 to 12. Di ba? Gabi ako nagla-live. Okay? Right. So June 11 ng gabi, magla-live ako ng 9 p.m. Okay? Okay. Magla-live ako ng 9 p.m. And then, I'm going to entertain anyone who would want to express their dismay, their if they do not want to listen, let's make our voice louder. Right, Diba? right. Kaya nilang makinig. Lakasan pa natin yung boses natin. And, what I want is for everyone to participate na, you are from CDO, o di sige, ganyan. Ano kayo? One family kayo? Barkadahan kayo? Ganyan. I'll give you 3 minutes, 5 minutes to tell us bakit kayo nabudol, bakit kayo dismayado sa mga nangyayari, ba't hindi kayo masaya sa takbo ng mga polisiya, bakit kayo natatakot para sa kinabukasan ng Pilipinas. Real Tapos are you posting this, Joey, so we can share it? Yeah. Sige, I'll make a post, I'll make a post about this, kuya. Yes. So ngayon, I will give you time. Kung abutin tayo ng 6 na oras for this, ganyan, makita nila na may mga nagsasalita from different parts of the country. Di ba? Right. Let's make our voice louder. Di ba? Well, not just from the different parts of the country, especially yung mga OFWs na I'm sure mga readers mo na ang daming OFWs. Correct. Oo, mga nandito sa Pilipinas, mga nasa abroad, prepare a monologue 3 to 5 minutes, tell us bakit kayo dismayado at bakit kayo natatakot para sa kinabukasan ng Pilipinas. Yun. Ganda yan, Joey, ha? Yeah. Ganda yan. Let's do it. Salubungin natin yung araw ng kalayaan sa pamamagitan ng pagsasalita ng malaya. Ayan. Wow. That's very good, no? And if it can be replicated by other bloggers, no? On different dates, no? Hanggang sa kung na. Hanggang sa mag-fiesta na. Hanggang Punta tayo? Oo, 'di ba? Let's go. Yan, so tawag dito, I would really like to request to everyone. I talked to some of my vlogger friends also. They can restream that live, that 11 to 12 na live. Yung iba't ibang mga vloggers diyan, you can stream this, you can also join. I-restream ninyo para mas maraming platform, mas maraming makakakita na kapwa mo Pilipino sa iba't ibang lugar magsasalita kung bakit sila dismayado dito sa gobyerno. Yun. Ngayon. Kasi diba, I always so mga comments na ganito, let's go out, let's people power na. So that's it. So I understand that it's very hard to organize kasi pwede sabihin nag-distab yan, whatsoever. Pero hanggang kailan tayo magsusulat lang sa comment section? Kaya mag-drawing na kayo ng placard. Diba? Kung yung kino-comment section natin sana, and this is just my opinion inilalagay nyo lang sa labas ng pinto nyo, sa sasakyan nyo. Diba? It would, for me it would be a big impact. Kasi magkakakot ng attention yan eh. Kasi, would you imagine, the Dutertes, the family, itong Dutertes na to, ano bang nakukuha nila sa pinaglalaban nila para sa Pilipino? And tayo, ano bang ibibigay natin para sa kanila dahil pinaglalaban nila tayo? Yun. Diba?
Mhm. So, I think this is the best time. Oo. At magbibikini talaga ako sa kalsada. Oo. Just a reminder lang, no, sa lahat ng magjo-join doon sa 11 to 12, no call for violence is allowed. Okay? Wala yung parang gigilitan mo ng leeg, yung mga, walang ganun ha, walang ganun. Just verbalize verbalize natin yung ating mga sentiment, yung ating mga hinaing. Pero Ganyan. pwede sabihin, Joey, na sasampalin ko si Lisa. At kukurutin ko si Martin. Ganon. Ayun. Tawag dito yung kumbaga parang, let us not give them a reason para i-take down yung live. Right. Okay? Wag natin silang bigyan ng reason para i-take down yung live. Ayan. Tapos actually sa totoo lang, agree ako sinasabi ni Bikini Babe, yung kailangan mas maging out and loud tayo eh. Kaya I appreciate yung mga yung mga nagme-message sa akin na sinusuot na nila yung hindi mo pera yan t-shirt, alam mo yun? Yung, kailangan talaga makita nila eh. Siguro baka we need to even tarpaulin, put it in our car, put it in the, gate of our homes, ganyan, Yes, yes. BBM resign, di ba? Adictor, di ba? Yeah. Well, it Naalala happened. ko, It happened during namalengke ako kanina sa suot ko yung hindi mo pera yan. Talaga Nabanggit mo. Kasi yung t-shirt ko nandito sa nandito sa bundok. So pag lalabas ako para mamalengke, mag-grocery, yun yung susuot ko kadalasan. Kaya nandito sa Cavite. Ay, Joey, Kailangan Kasi yung bigas minumura ako. Joey, excuse me, pahingi nga ng yung design mo para makapag-print na rin ako dito sa Cebu. Yeah, sure. Ako yan. Sige, sasend ko sa'yo. Sabi ni taga Bataan, Miss Joey, ilan na t-shirt ang na-distribute nyo? Siguro, mga nasa 1,500 plus na. Ganon. Ayun. Tapos Maganda yung t-shirt, maganda yung design. So, pag meron kayo, isuot nyo naman. Oo. Tapos yung Indicative. kasi dapat yung instead na QR code yung sa likod, BBM resign yung i-print ko. Ayun. Oh, yun. Meron akong kwentong barangay. Okay, sige. Kasi Sige, alas 4 na parang nakatulog Alas 4 na ha. Tapos, Tapusin na natin to. Siguro. Ayan. Sige. Meron akong kwentong barangay. Ayan. Etong si Pagong, sa Walt Disney Palace, doon sa barangay namin, di ba may Walt Disney Palace yun? Okay. Di ba galit na galit, etong si Pagong, ngayon, galit na galit siya kay, ano ang pangalan ni, si Julian, si Julian? Okay. Si Julian, ayan, galit na galit siya kay Julian. Si Julian, malapit to kay Dirty Harry. Okay. Ngayon, etong si Julian, sobrang ginigipit. Kasi talagang, pagka kunwari, nagpunta siya sa mga, may mga store kasi na inopen to si Julian sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Kasi Okay. natin trabaho niya yun habang nandun siya sa Red Castle. Okay. Tinabaho niya nung nandun siya sa Red Castle. So ngayon, itong si Julian, pumupunta siya dun sa mga iba't ibang lugar para, ang tawag dito, syempre para tingnan yung mga ganyan. Tsaka nagpapamagay rin siya ng, kasi to magaling sa magaling sa ayudahan tong si Julian eh. As in, talaga. Pero very discreet. Naalala ko yung si Julia. Oo, kilala mo si Julian. Di ba? Si Julian ayudahan. Ayan. Si Julian ayudahan ay napakahusay talaga sa ayudahan. As in. Napakahusay talaga sa ayudahan yan. Ganyan. Pero ngayon, sobrang ginigipit siya. Wala siyang budget, wala siyang Tapos, every time na pumupunta siya sa mga suking tindahan sa iba't ibang lugar, bawal banggitin ang pangalan ni Julian ayudahan. Ganon. Oo, bawal. Pagkatapos, kung kunwari may mga tao si Julian, ayudahan, pupunta siya sa tindahan. Ito po ba yung tindahan na pinatayo ko nung tinulungan kong maitayo? Binigyan. Oo, pero di ka welcome dito. Ganon. So, natataka ako. Sabi ko, bakit ginigipit ng todo-todo tong si Julian ayudahan? Bakit ginigipit ng todo to? At nalaman ko na ang dahilan. Bakit? Bakit siya ginigipit ng todo? Bakit nga? Kasi itong si Hello Kitty, di ba sumali ng Miss Universe contest? Okay. Tapos natalo. Ay, sorry, hindi pala Miss Universe, Miss World.
sumali ng Miss World Contest. Tapos di ba natalo? Joey, natatawa na ako. Hindi mo pati yung tulog. Natalo siya sa Miss Universe Contest. Hindi syempre nagalit yung mga bakla niya, yung entourage niyang bakla. Di ba? Kasi syempre pagka beauty contest, maraming baklang kasama yan eh. Di ba? Okay. Yung nagalit yung mga ano, syempre yung mga trainer sa catwalk, yung mga trainer sa Q&A, di parang, naku, hindi mga rito, dapat siya natalo, hindi siya dapat matalo, kineme, ganyan. So ngayon, nag-file sila ng protest. Nag-file sila ng ano, nag-file sila ng protest na parang, yung Miss World namin, dapat ito ang nanalo. Ayan. So ngayon, yung board of judges, tinanggap yung protest, ganyan. Ngayon, ang punong abala doon sa protesta ay si Pagong. Oh! Si Pagong. Okay. Ganon. Alam niyo naman na si Pagong ay fixer, di ba? Okay. Si Pagong ay fixer. Hindi naman talaga kumbaga parang si Pagong ano naman talaga yan. Kahit pa sabihin na siya ay manikurista, pero hindi naman talaga siya magaling na manikurista. Kasi nga, ang ginagawa lang niya, fixer lang siya. Nagmamanage lang siya. Nagmamanage lang siya, ganyan-ganyan. So ngayon, dapat daw talaga ang mananalo doon, si Hello Kitty doon sa protest before the Board of Judges. Okay. Si Hello Kitty daw talaga yun. Sabing gano'n ni Hello Kitty. Bida-bida. Si Hello Kitty, si Pagong. Sabi niya, kunwari, lumabas yung desisyon, lalabas yung desisyon kinabukasan. Ngayon, si Pagong, bida-bida na siya sa mga katropa, sa mga it's done. Eh, di ba nga siya ang queen of consider it done. Di ba? Yan. Tapos na. Sabi niya gano'n, okay na. Siya na ang idedeklarang Miss World! Sabi niya, paano mo naman nasigurado na ikaw, yung alaga mo ang idedeklarang Miss World? Sabi ng atribidang kaibigan ni Pagong, na ngayon ay kaaway na rin niya. Sabi gano'n ng atribidang kaaway ni Pagong, sabi niya, paano mo naman nasabi na mananalo ka sa Miss World? Hindi. Tapos sabi gano'n ni Pagong, nakuha ko na ang 10 sa board of jurors, sa board of judges. Okay. Sa baka na to, talagang win na to. Sa akin na ang corona, sabi gano'n. Kinabukasan lumabas ang desisyon. Okay. Yung 10 inaasahan ni Pagong na boboto ay hindi boboto sa kanya. Yun, Joey, yari ka kay Pagong. Ikaw na ko pagkakahan. Natalo si Pagong. Hindi, syempre, hindi na dineclare na naabutan na ng oras, wala na, hindi na na-declare si Hello Kitty na Miss World doon sa specific na beauty contest na yon. Okay. Alam Nailabas na ba? Eto na, alam niyo kung bakit natalo? Di ba, Bakit confident siya na nagapang niya yung 10. Oo. Si Julian Ayudon. Ginapang yung 15. Ano? Si Julian Ayudan. Ginapang daw niya yung 15. Ginapang niya. Kaya nag-15 sa'yo. Bakit ko ginagawa ni Julian? Milay ka. Makinig ka muna kay Joey. Ano ka ba ikaw nagpangalan kay Julian? Ito, Milay ka. Ayun. So, kaya ngayon, pansin niya tahimik na tahimik siya. Kasi gigil na gigil sa kanya si Pagong. Lintik ka. Ayun. So, yun. Kaya hindi maka-first base. Ha? Hindi maka-first base si ano. Oo. Asang-aso si bago sabi niya, ay, ano na to, ang tawag dito, 10. In the bag. Oo, meron na akong 10. 10 daw yung sure niya eh. 10 yung sure niya eh. Meron na akong 10. Mananalo ako, malakas ang kutob kung mananalo, ganyan. Wala, kinabukasan, no? 15 Ginapang yung 15. Ginapang yung 15.
Ayun. So, ayun na. Yun ang kwentong barangay. Nakakaalog doon sa barangay ko, no? So Ayun. ano, kaya natapos yung reign ni Judith Moore. May Natapos yung reign question. niya. So, kaya natapos yung ano ni Judith Moore. Ayun. So, Bakit daw ginapa? ha? May comment na nag-question, bakit ginapa? Yan ang hindi masyadong malinaw sa akin. Ayoko na, baka madulas ako. Ikaw na lang magkwentong barangay. Tapos na to, Yan ang hindi madam. masyadong malinaw sa akin at yan ay mukhang sa ibang pagkakataon natin kailangan ikwentong barangay. Paano to si ano? Paano si Julian kakandidata siya sa Miss Earth next year? Paano yan? Kaya hindi makapagsalita si Julian Ayudahan kasi nga, syempre nare-respect siya ng bonggang-bongga ng isa. Nagdi-detox siya. Oo. Nagdi-detox. Nagdi-detox siya. Ayun. Ayun. Sabi ni Hail Hydra, alam ko kung bakit. Huwag kang maingay dyan. Hail Hydra. Masyado ka nang maraming nalalaman, Hail Hydra. Ayan. Ayun lang. Si Tyson, ay umabot sa live kagigising lang. Cosmological woman and Sas every. Wala si Sas. Nag-request ng libro, baka nagbabasa ngayon. Ayun. So yun, kaya yun lamang po kwentong barangay. Kasi mga nagtatanong kung bakit nahimik si Julian Ayudahan. Ayun po ang dahilan. Kasi di ba, like, Natatawa talaga ako sa kanya kasi yung itsura niya, di ba? Parang, alam mo, parang ano, tapos hindi mo alam, may ginagawa rin palang ano. Kakaloka. Yung parang napaka-innocent tignan. Oo, ayun. Kasi napahiya ng bonggang-bongga si Pagong. Buti nga. Bonggang-bongga si Pagong doon. Diba? Ikaw ha, pinahiya mo ako ng bonggang-bongga. Ayan. So, ayan, kahit tuloy sa mga suking tindahan, bawal ang banggitin ng pangalan niya. Ganun. Ayun lang. Oh, siya tayo matulog na, 4:00 na. Oo nga. Oo. Ay, wag niyo kalimutan na, 11 to 12. Kuya, dalaw kayo, mag-host tayo para tayo Sige. yung mag-i-introduce dun sa magsasalita. Ayan. Sureness. Yung mga nandito pa, ilista nyo na yung mga reason ha kung bakit tingin nyo para kayo nabudol. Kasi ako talaga marami akong reason ang haba ng listahan ko. Oo, ayan. Oh, yun, So, yun. sabihin nyo na yung mga ano ninyo, yung kumbaga, ayusin nyo na yung thoughts ninyo para kalala kung parehas kayo doon sa sasabihin ng iba, ganyan. It's really about your own thought process. I-express natin, ganyan. Yun. Para pagka may makakarinig sa inyo, yung ibang mga kapwa natin na, mga kababayan natin na makakarinig sa inyo, they will feel na, yes, I feel the same way, di ba? Ganon. We give them confidence, we validate what they feel na, yes, kung ano yung nararamdaman mo, na nahihiya ka kasi gumastos ka ng bonggang-bongga para sa campaign materials ni Bongbong Marcos for Unity, yung ganyan, ito, yung mga ganon. Okay lang yan kahit medyo magkakaparehas tayo ng mga sinasabi. Yung mga inaway nyo, yung kapamilya nyo, best friend nyo, oh yes. na hindi na kayo nag-uusap hanggang ngayon, tapos naputol din pala. Ayun. Okay. Okay. Ayan. Okay, sige. See you next time. Bye. Bye-bye.